Magkakaroon po ba ng pagbabago sa ganitong naging practice na? Kasi nung may nangyari pong ganyan, sasabihin ko na po kung saan, ito po ay sa barn din, nagkaroon po ng gulo, dinala yung mga kanyon doon sa tabi ng paaralan. Kaya po, tuwing kinakanyon, yung kalaban, yung mga terorista, naaamoy po ng mga bata, bukod po sa sakit sa tenga ng kanyon, naaamoy po ng mga bata yung pulbura, nagsusuka po sila. Pwede po bang magkaroon ng provision dito sa inyong batas na wag na pong ginagawa yun? Na sana wag nang doon nila dinadala yung mga kanyon nila at sana hindi na rin doon ini-evacuate yung mga tao? Well, Mr. President, sa totoo lang, nandito po yung kasama ko sa DepEd. Pwede bang mag-call a friend lang ako, Mr. President? Opo. Mr. President, kapag may mga extraordinary circumstances, ginagamit po talaga yung mga classroom bilang safe refuge. However, Mr. President, merong department order na may limitation yung oras. So far, Mr. President, yun pa lang talaga yung rules. And most of the time, Mr. President, itong mga extraordinary circumstances are natural calamities. Wala pa talaga, Mr. President, na mga patakaran pagdating sa conflict or conflict areas. However, Mr. President, if this is something that we can work on, the committee can work on, palagi ko lang, Mr. President, parang iba yung subject matter dito po sa bill na ito. But we can have a joint hearing, Mr. President, at linawin po natin kung ano yung patakaran talaga ng DepEd pagdating sa conflict areas, Mr. President. Opo, kasi napakahalaga po niyan na kawawa po yung mga bata. Opo, kahit po magdagdag tayo ng classroom, kung doon din po ilalagay yung mga kanyon, kasi hindi po maiiwasan talaga. Mr. President, ang pinagbabawal po natin, hindi yung pag-evacuate, kung hindi yung paglagay ng armas. Opo. Okay. Opo, So, yung opo. tao, okay lang po yun, Mr. President. Wala pong problema. Yun lang pong Yung armas. Kasi nagiging lugar po ng kanyunan eh. Doon po mismo sa paaralan, doon nilalagay yung katabi yung kanyon. Hindi po talaga maganda. Maganda yan, Mr. Opo, President. opo. Maybe we can come up with a joint bill excusing or not allowing our schools to be used during conflict times. No? Opo. Maganda Opo. po yan, Mr. President. Opo. At tapos, meron pa po ako. Pasensya na po. Ito po yung para sa ano po natin, panukala. Yung po bang prefabricated classrooms, yun po ba ay isasagawa natin? Kasi mabilis po yun, yung paggawa po nun. Kung pasok po sa price ceiling, Mr. President, wala at sa minimum performance standards ng Department of Education, wala pong nagbabawal sa kanila na magamit po para dito po. Opo. Yung pong mga, alam naman po natin, nakatatapos lang po natin sa isang matinding iskandalo po sa flood control. Hindi po ba nyo nakikita na maaring gamitin po ito ng mga local official para dito naman po sila magtuon ng kanilang kalukuhan? Kaya, Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling. If you remember, Mr. President, I think nag-attend rin po kayo noon, yung first hearing po natin, na pag-alaman po natin na umaabot ng 3.5 million pesos per classroom yung gawa po ng DPWH. At sinabi po nila yan sa harap ng mga local officials na practically kalahati lang po yung presyo at sa harap ng mga NGO na kung saan 1 to 1.2 million lang po yung paggawa ng classroom. So yung pinaka safety measure po natin, Mr. President, dito po sa overpricing, naglagay po tayo ng price ceiling. So ito pong price ceiling na ito, 28,000 pesos per square meter, napag-aralan din po yan ng DepEd, napag-aralan po ng iba't ibang arkitekto, quantity surveyor, iba't ibang volunteers na tumulong po sa amin dito. At sa tingin po nila, itong 28,000 per square, roughly 1.7 to 1.8 million per classroom, ay nasa tamang halaga po, Mr. President. So, ang pinaka-safeguard natin, Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling dito po sa paggawa ng classroom. Hindi po pwedeng lumampas po dito. Opo, mapakaganda po niyan. Meron pong tanong po ito, mga eyepiece po ito. Tanong po ng ating mga eyepiece dahil nabanggit niyo po na kasama po sila dito. Yes, Mr. President. Pwede daw po ba na
kapag itinatayo itong mga classroom na ito, eh sila ang makasama, sila ang kunin na magtayo. Kasama po sila sa para magkaroon po sila ng ownership. Meron po bang ganun provision? Wala po, Mr. President. At sa totoo lang, posible po na yung LGU makipag-partner sa kanila. Pero ang expectation ko kasi, Mr. President, ipapabid pa ito ng mga LGUs, di ba? Para mayroon talagang gagawang contractor or may gagawa talagang professional na grupo. Siguro po, kung meron silang ganong klaseng professional organization, they can participate, Mr. President. Pero hindi po sila pipigilan. Halimbawa po Hindi po. makipag-usap po sila sa LGU. Hindi po, Mr. President. Opo, kasi yun po ang laging hinihingi ng ating mga katutubo na maging party po sila. Opo. Mr. President, maybe kasi po yung paggawa naman po ng classroom, marami naman pong aspeto yan eh. Meron pong Opo. preparation ng lupa, Opo. meron pong pag-clear ng lupa, meron pong paglagay ng mga puno. Alam ko po, Sa labor, yan. sa labor. Opo. So baka doon po, no? Pero yung technical na paggawa ay dapat po talaga mga engineers, Opo, at opo. mga nasa construction para masigurado po yung standards ng DepEd. Opo. So okay po sa manpower. Okay po sila. Opo, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, we will probably leave that already to the LGU, Mr. President. Opo, opo. Wala po yung, di po natin pwede ilagay sa provision na pwedeng kumuha ng katutubo. Pwede naman, Mr. President. Pwede po. We will accept that Maraming amendment. Salamat po. Napakalaking bagay po nun. Napakalaking bagay po. Meron pa po dito, meron po ba tayong civil society organization na pwede pong i-monitor yung local na gagawa ng mga classroom? Opo. Pwede rin, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, naging mahalaga yung mga civil society organization kasi nakita ho namin na mas mura silang gumawa ng classroom kaysa sa gobyerno. So doon po nagsimula yung tanong kung bakit po tayo umabot po dito. So I'm sure, Mr. President, yung mga gumagawa ng maraming classroom at marami naman pong NGO yan, they can be partners and that's the intention of the bill. Either sila yung kukunin ng LGU or sila mismo yung mag-monitor po nitong programa. So open po. Of Open course, po. yes, po. Mr. Opo. President. Bali, alam ko po, kayo po ang number one na author din ng gusto niyo. Lahat talaga nakikita dito. Opo, Mr. President. Opo, katulad po ng inyong blockchain. Opo, Opo, natin. kaya alam ko po, alam ko na kayo po'y sumusuporta dito. Panghuling tanong na lang po, yung number one supporter din po ninyo, yung isang artista na sikat, si Ann Curtis, Opo. marami na po siyang naipagawang classroom. Yan po ang kanyang advocacy. Pwede po ba na sa dami po ng kanyang pinagawang classroom, hindi pa po siya nakakakuha ng tax incentive? Okay. Opo. Meron po ba dyan sa ating panukala na pagka ikaw ay nagpatayo ng classroom, ay pwede ka din makakuha ng tax incentive? If I'm not mistaken, Mr. President, sa adopted school law, meron na po yan, Mr. President. It's currently a law, Opo. meaning pwede na po siyang mag-avail po noon. Hindi ko lang alam po kung pwede ang isang individual o kailangan po organisasyon. But that's already part of the adopted school law of 1995, Mr. President. Opo. Bali, magkapatid na po yan. Ito pong adopt a school program, magiging kapatid na po ito ng Opo. panukala na ito. Parang yun yung lolo, ito po yung apo. Ayun. So, pwede po. Sa madaling salita, pwede po siyang maka-avail. My understanding, Mr. President, is that it's already allowed by law, no, to avail of incentives. We can check that, Mr. President. But alam ko po na meron pong incentives yan, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, di naman ata binibigay rin yung mga Opo, yun po ang, incentives, yun po kahit sana nakabatas na ang hihilingin namin dahil napakadami po na gustong magpatayo ng classroom. Sa totoo lang po. Opo, Mr. President. Oo, dahil lalo na po sa mga supporter po ninyo ng mga artista. Lahat po yan. Gusto nila talaga magpatayo ng classroom. Yun lamang po kasi kung sa tax po ang pag-uusapan, lunod na po ang mga artista sa tax. Kaya napakalaking bagay po nito kung magkaroon po nito ng tax incentive. Mr. President, if you wish to propose it as an amendment, Mr. President, we can tackle it during the period of amendment. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Idol sa edukasyon. Thank Maraming you. salamat. Thank you, Mr. President. Yes, we recognize
our Assistant Deputy Majority Leader, Senator Rizon Taveros. Salamat po, Mr. President. With the indulgence of the good gentleman from Tarlac, dagdag information lang po sa interpellation nila ng Yes, good Mr. President. gentleman from Camarines Norte. Tungkol po dun sa mga paaralan, meron pong Schools as Zone of Peace, isa pong global initiative and strongly supported by the Department of Education to protect educational institutions and children from the impacts of armed conflict by making schools safe havens for learning, free from military use, violence, and disruption, promoting peace building through education, and ensuring learning continuity during crisis. So, pwede pong i-consider yan ng good gentleman sa pagdagdag nung ini-input ng good gentleman from BARM dun sa Classroom Acceleration Program bill. Salamat po sa Thank you. good gentleman. Salamat, Mr. President. Thank you, Senator Risa. Thank you. There being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation. There being no objection to the motion of the Majority Leader, the period of interpellation is closed. Mr. President, I move to suspend consideration of Senate Bill number 1482. So moved, Mr. President. There being no objection to the motion, motion is closed. President, having started the period of interpellation, I move that we resume consideration of Senate Bill number 1506 under Committee Report number 10. So moved, Mr. President. There being no objection, the motion is approved. So I move to recognize the sponsor, Senator Bam Aquino, and to interpellate Senator Marcoleta. Senator Dante Marcoleta. The distinguished sponsor, Senator Bamakino, is recognized, and to interpolate, we'd like to recognize Senator Rodante Marcoleta. Thank you, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. Sir Sponsor, good afternoon. Gandang hapon po. I'll go directly on the integrity of data to be encoded in the digital budget portal. Ito yung kadena natin. Opo, Mr. President. As you have known, during our lengthy hearings in the Blue Ribbon Committee, we have come across of several applications being employed by the DPWH in relation to their monitoring and investigation of projects on the ground. We were able to identify MYPS. This is the multi-year programming and scheduling. We also come across PCMA, which is project and contract management applications, which are under the IMS portal or the broader umbrella portal of the DPWH. But as you have known, Mr. President, hindi masyadong naging katanggap-tanggap yung kanilang mga report dahil nakita rin natin while they allege that they are doing real-time geotag applications, lumilitaw ay talagang may sablay din pala because per their admissions, Mr. President,